Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Mapagpalang araw, mabuhay, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ng Sabado po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasabay pong napapakinggan sa 104.5 radyo natin FM, and syempre po ito rin ay napapanood sa Municipal Information page po ng Bayan ng Brooks Point. Welcome po sa ating programa na sumasa inyo tuwing alas 11 po ng Sabado. At syempre, ito po ay handog ng pamahalaang lokal ng Bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. and of course ng ating Vice Mayor, Attorney Mergen de Los Angeles Feliciano. Ngayon po ay ika-20 na sa buwan ng Hulyo taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan, kaya narito na ang ating mga tagapaghatid balita mula sa Brooks Point National High School Newsday. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-20 sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Ako po si Charmaine Dalanon. At ako naman po si Iya Dukay mula sa Brooks Point National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito na ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Brooks Point National High School. Mobile Community Support Sustainable Program, Serbisyo Caravan na bahagi ng ayuda sa mga taga-Sitio Linao, Barangay Ipilan. Sinag Class 1 2024 ACDV, Brooks Point, lumahok sa ikalawang Joint Auxiliary Exercises 2024 sa Rizal, Palawan. Ikinatuwa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programa ng DSWD na 4-piece Pugay Tagumpay, graduation ceremony ng Pantawid beneficiaries, July 12, 2024. And the RRMO Color Fun Run activity, sobrang sayang idinao. Nutri-Quiz B, ginanap bilang bahagi ng Nutrition Math Celebration. Distribution ng coconut seedlings sa Barangay Pangubilyan, lubos na ikinatuwa ng mga magsasaka ng niyog. 4-H Club Municipal Federation Gawad Parangal Program, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Municipal Development Council Conference CY 2024, inilatag ang mga bagong programa at proyekto para sa susunod na taon. Pagpupulong patungkol sa river rehabilitation sa mga barangay ng bayan ng Brooks Point, pinangunahan ni Mayor Benedito. Special Executive Meeting isinagawa upang pag-usapan ng mga bagong plano at iba pang concern ng bawat opisina ng pamahalaang lokal. Courtesy visit of Ipilan Nickel Corporation sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito Jr. Magbabalik ang Brooks Point National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news! Para sa unang balita, Mobile Community Support Sustainable Program, Serbisyo Caravan na bahagi ng ayuda sa mga taga-Sitio Linao, Barangay Ipilan. Para sa detalye, narito si BP NHS News Reporter Ella Lige. Balitang Bayan.
Matagumpay na idaos ang Mobile Community Support Sustainable Program na ginanap sa Sitio Linao, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Ika-12 ng Hulyo taong 2024. Pinangunahan ng Mobile Community Support Sustainable Program ng mga kawani ng Philippine Marine Corps, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang ibang kawani ng pamahalaang lokal. May inihandang pakulo para sa programa, kabilang na ang pamamahagi ng bagong tsinelas, mga damit, laruan, bigas at dilata para sa mga residente. Kasabay nito ang palaro at may libreng ice cream pa na lalong nagpasaya sa mga bata. Ayon kay Mayor Benedito, masaya siya na masaksihan ang kasiyahan ng mga residente ng Sitio Linao. Anya, ito ay isang paraan upang maipadama ang kahalagahan sa bawat mamamayan at ipinapakita ang pagtutulungan ng bawat ahensya upang higit na maging maunlad, masigla at malusog ang mamamayan ng bayan. Ala Lydia, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Sinag Class 1 2024 ACDV Brooks Point lumahok sa ikalawang Joint Auxiliary Exercises 2024 sa Rizal, Palawan. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Sumabak sa pagsasanay ang mga Accredited Community Disaster Volunteer o ACDV ng Sinag Class 1 2024 ng Bayan ng Brooks Point noong Hulyo 13 hanggang 14 taong 2024. Sinubukan ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng land navigation, water filtration, fire making, at indigenous cooking techniques. Dinaluhan ito ng mga volunteers mula sa iba't ibang bayan sa Southern Palawan, kabilang ang Brooks Point, Nara, Quezon, Bataraza, Dumaran, at Rizal. Isinagawa ang Joint Auxiliary Exercises 2024 bilang pakikiisa sa National Disaster Resilience Month at alinsunod sa RA 10121, ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Nagsimula ang JAEC sa bayan ng Nara noong 2023 kung saan nagtipon ang mga disaster volunteers mula sa Southern Palawan at ngayong taon, ginanap ang ikalawang JAEC sa bayan ng Rizal, Palawan. Sa darating na 2025, paghahandaan ng bayan ng Brooks Point ang pag-host ng JAEC 2025 at inaasahang makakasama ang mga Northern Palawan Auxiliary Volunteers at ilang bayan sa Southern Palawan tulad ng Aborlan, Kalayaan, Sofronio Española at Balabac. Dahil sa patuloy na pagsasanay ng mga auxiliary volunteers, hindi alintana ang masamang panahon upang masubong ang kanilang katatagan sa mga posibleng sakuna at kalamidad na kanilang haharapin habang isinasagawa ang mga pagresponde sa oras ng peligro at pangangailangan. Dumalo naman ang ilang mga panauhin upang ipakita ang kanilang suporta sa mga auxiliary volunteers, kabilang sina Mayor Norman S. Ong na kinatawa ni Ms. Roxanne Escabal, Administrative Assistant 2, Vice Mayor Mario Gracia Zapanta sa katauhan ni Mr. Vladimir Esperancilla, Executive Assistant, Mr. Raymond M. De La Rosa, LLP President, Mr. Joseph B. Lorenzo, MLGOO Rizal, SB Arvin Fuentes, DRRM Committee Chair, at Mr. Anthony B. Lorenzo, MDRRMO Rizal Department Head. Mula sa bayan ng Brooks Point, lubos na nagpapasalamat sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano, at ang buong konseho. Gayun din, ang MDRRMO Brooks Point sa pangunguna ni Engineer Maud Ryan Miranda sa patuloy na pagtutulungan ng bawat bayan, lalo na sa mga magigiting nating auxiliary volunteers at ang Sinag Class 1 2024. Lorraine Nuhay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Lorraine. Sa Balitang Pangkabuhayan, ikinatuwa ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang programa ng DSWD na 4-piece Pugay Tagumpay. Graduation ceremony ng Pantawid beneficiaries. Sa ulat ni BPNHS News Reporter Kana Rakem. Balitang Bayan. Matagumpay
tagumpay na naidaos ang pagtatapos ng 45 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS na may temang paglalakbay tungo sa tagumpay, sama-samang pagtulong tungo sa matatag na kinabukasan. Noong 12 ng Hulyo taong kasalukuyan na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Magkatuwang na pinangunahan ng programa ni na DSWD Social Welfare Office 2, Ana Marie Tupas, RSW at Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama sina Konsehal Sarah Jane Crispo Abon, MSWDO Reynaldo Bacosa, IPMR Nirelia Pacaldo, MHO Representative Naura Palimpisi, MPESO Representative Clyde Bahande. Sa pamamagitan ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng PORPIS, nakapagtapos sa kolehiyo ang mga anak ng benepisyaryo ng programa at inaasahang makatutulong na ang mga anak sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay at maging daan ito sa sama-samang pagtahak tungo sa mas maunlad na bayan. Masaya si Mayor Benedito sa malaking tulong ng programa ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng PORPIS dahil mayroon na namang mga pamilya ang nakapagpatapos ng pag-aral at may magandang kinabukasan naghihintay. Dagdag pa ng punong bayan, ang pamahalaang lokal ay patuloy ang pagtulong sa mga mamamayan at pakikipagtulungan sa mga national agencies upang maipaabot ang serbisyo publiko para sa pamilyang mababa ang kita at higit na nangangailangan. Kanner Kim, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kana. At bilang bahagi pa rin ng ating susunod na balita, MDRRMO Color Fun Run Activity sobrang sayang idinaos. Narito ang ulat ni BPNHS News Reporter, Kana Rakim. Balitang Bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month, isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ang masaya at makulay na fun run activity noong nakaraang Biyernes, 12 ng Hulyo taong 2024. Maulan man ang panahon, nakiisa pa rin sa A-Run for Resiliency ang mahigit 300 ng mga kalahok mula sa iba't ibang ahensya at opisina ng pamahalaan, mga private individuals na suot ng puting t-shirt na naging makulay kinalaunan dahil sa color powder na inihagis sa mga tumatakbo na mas nagpaangat pa sa saya kasabay ng pagbasa ng tubig ng firecrack sa naturang activity. Meron ding Zumba dance at face paint na isinagawa bago pa man nagsimula ang fun run mula sa harap ng lumang munisipyo sa may Tumandao Street Corner, Narazid Street, Barangay Poblacion, District 2 hanggang sa finish line sa likod ng new municipal building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Lubos naman ang kagalakan sa puso ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na makita ang dami at ngiti ng bawat individual na nakilahok na hindi inalintan ng ulan at nagpakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan ng Brooks Point tungo sa mas handa na bayan sa mga sakuna o kalabidad. Kanner Kim, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kana. Samantala, NutriQuiz B ginanap bilang bahagi ng Nutrition Month Celebration. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter, Bryson Abiol. Balitang Bayan. Nagtagisan ng talino ang makinatawan ng 12 tanggapan ng pamahalaang lokal sa ginanap na NutriQuiz B noong 12 ng Hulyo taong 2024 na ginanap sa Octagon Plaza, Brooks Point, Palawan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month, sinubok ang kaalaman ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ukol sa kalusugan at nutrisyon sa isinagawang NutriQuiz B. Sa pagtatapos, wagi ang Human Resource Management Office na may premyong 3,000 pesos, pumangalawa naman ang Municipal Civil Registrar na nakatanggap ng 2,000 pesos. At pangatlo naman ang Municipal Treasurer's Office na may 1,000 pesos. At nag-uwi ng consolation prize na 500 pesos ang ibang participants sa ibang mga opisina. Sa kasalukuyan ay patuloy ang selebrasyon ng Nutrition Month hanggang sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Bryson Abiog, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Bryson. At sa balitang pang-agrikultura, distribusyon ng coconut seedlings sa Barangay Pangubilyan, lubos na ikinatuwa ng mga magsasaka ng niyog. Ulat sa ating BPNHS News Reporter, Aster Benedicto. Balitang Bayan.
Matagumpay na naipamahagi ang mga hybrid na binhi ng niyog noong nagdaang Biyernes, ika-12 sa buwan ng Hulyo, taong kasalukuyan mula sa Philippine Coconut Authority Distribution of Coconut Hybrid Seedlings na ginanap sa covered gym ng Barangay Pangubilian, Brooks Point, Palawan. Katuwang ang Office of the Municipal Agriculturist at lokal na pamahalaan sa Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama rin si Honorable Ariston D. Arzaga, Board Member 2nd District of Palawan, Senior Agriculturist of PCA Arlo G. Solano at Agriculturist 2 of PCA Noemi Kate K. Benek. Personal nilang inabot sa 32 na mga coconut farmers sa Barangay Pangubilian at 143 piraso ng hybrid seedlings ng niyog at 85 kilos ng abuno. Ayon kay Mayor Benedito, isang napakalaking biyaya na ang distribusyon na ito para sa bawat isang magsasaka ng niyog. Kaniyang ipinaalala na pangalagaan ng mga binhi ito upang maging source ng pagkakakitaan at hanap buhay, ang mga pamahalaan ng Brooks Point ay palaging bukas at handang sumuporta sa mga programang nakakapagpaangat ng kalidad at agrikultura ng bayan. Aster Benedicto, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aster. Susunod, 4-H Club Municipal Federation Gawad Parangal Program, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Balitang hatid sa atin ni BP NHS News Reporter, Aster Benedicto. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang 4-H Club Municipal Federation Gawad Parangal Program gabi ng Biyernes nitong ika-12 ng Hulyo, taong kasalukuyan sa Ilagan Residence, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Mga naging panauhin naman sa programang sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano, at ang guest speaker na si Muxin H. Ibrahim III. Samantala, ginawaran ng certificates of recognitions at tokens ang mga 4-H presidents, 4-H coordinators at ISS coordinators para kilalanin ang kanilang natatanging pagganap sa kanilang mga tungkulin sa bayan at mga kabataan. Aster Benedicto, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aster. Para sa Balitang Pangkaunlaran, Municipal Development Council Conference CY 2024, inilatag ang mga bagong program at proyekto para sa susunod na taon. Hatid ni BPNHS News Reporter, Lorraine Nuhay. Balitang Bayan. Nagpulong nitong Lunes, ika-15 ng Hulyo, taong 2024, ang mga miyembro ng Municipal Development Council o MDC sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang MDC Chairman, kasama sina Konsehal Sara Jane Crespo Abon, Konsehal Victoriano Colile, MPDO ENP Joey C. Piramide, IPMR Nerelia Pacaldo, MDRRMO OIC Maud Ryan Miranda, Liga President Georgeline Joy Quiachon, mga punong barangay ng 18 barangay sa bayan at iba pang miyembro ng MDC na ginanap sa Convention Center, Barangay Poblacion Distrito, Brooks Point, Palawan. Tinalakay ang patungkol sa presentation, approval at adoption ng proposed agenda list ng Program Project Activity o PPA. May pondong nakalaan na 1% Local Council for the Protection of Children o LCPC Fund, 20% Development Fund, 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, at Annual Investment Program o AIP para sa taong 2025. Layunin ng pamahalaang lokal na maagang mailatag ang mga programa at proyekto upang magamit ng tama at maayos ang pondong nakalaan sa mga nasabing programa at proyekto at matugunan ang lahat ng bawat pangangailangan ng mga mamamayan, barangay at mga opisina ng munisipyo para sa susunod na taon. Lorraine Nuhay, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Lorraine. Sa Balitang Pangkaunlaran pa rin, pagpupulong patungkol sa river rehabilitation sa mga barangay ng bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ni Mayor Benedito sa ulat ni BPNHS News Reporter Bryson Abiog. Balitang Bayan. Sunod-sunod ang pagpapatawag ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ng pagpupulong sina SB Victoriano Colili, Municipal Engineer Raul Quiano Jr., MPDO
PNPJ Piramide, Menro Forest Ranger MES Bantay Graba Section Chief Joshel D. Belen, DENR Environment Monitoring Specialist Ralph Navarro at PCSDS Project Development Assistant Ronald Amarile. Nitong Biyernes, ika-12 ng Hulyo, taong 2024, upang talakayin ang river rehabilitation na higit na kinakailangan malaman ang estado ng mga ilog sa bawat barangay ng Brooks Point, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Mayor Benedicto, nais niyang magkaroon ng komprehensibong pag-aaral kasama ang iba't ibang tanggapan at ahensya ng pamahalaan, kaya naman nitong nagdaang Martes, nalaman na sa presentasyon ni Ginoong Belen mula sa Menro ang mga lugar na prone sa pagbaha at mga ilog na kailangang magsagawa ng clearing at rehabilitation sa lalong madaling panahon. Bryson Abiog, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Bryson. Sa balitang pangmanggagawa, special executive meeting isinagawa upang pag-usapan ng mga bagong plano at iba pang concern ng bawat opisina ng pamahalaang lokal. Balitang hatid sa atin ni BPNHS News Reporter Aster Benedicto. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang isang special executive meeting noong araw ng Miyerkules, July 10, 2024 sa Brooks Point Convention Center, Brooks Point, Palawan. Bilang pinuno ng bayan, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagpupulong kasama ang mga ulong tagapamahala ng opisina sa lokal at pamahalaan ng Brooks Point. Musising tinalakay rito ang pagbubukas ng mga bakanteng posisyon sa mga opisina sa pamahalaan para sa taong 2025. Tinalakay rin ng iba pang concern sa mga opisina na dapat na agad mapagtuunan ng solusyon. Aster Benedicto, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aster. Samantala, courtesy visit of Ipilan Nickel Corporation sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito Jr. Balitang Bayan. Formal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abueg Building Government Center, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, ang mga kawani ng Ipilan Nickel Corporation o INC na kinatawan ni Mr. Alex C. Arabes at iba pa noong ika-12 ng Hulyo taong 2024. Layunin ng pagbisita na ipaalam ang mga gagawing development plan sa Barangay Ipilan, Maasin, Mambalot at Kalasagin. Nais nilang magkaroon ng bawat barangay ng panibagong proyekto na mapakikinabangan ng mas nakakarami. Ella Ligia, Brooks Point National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Ella. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po, si Iya Dukay. At ako naman po, si Charmaine Dalanon. Kami po ang Brooks Point National High School News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat. Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating masisipag na reporters from Brooks Point National High School News Team. Ganun po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal, bagong principal na si Sir Alfredo Labor. Sir, magandang umaga. At syempre po, sa kanilang advisor, Ma'am H. May Bugaay. Good morning, Ma'am. Ganyan po sa lahat ng guro ng naturong paaralan at mga mahal sa buhay. Muli, isang magandang umaga. Magbabalik po tayo sa programang Impormasyon ng Bayan pagkalipas lamang ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Muli sa magandang umaga, Bayan ng Brooks Point, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. And as of now, ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At ngayong umaga po ay napakapalad natin dahil makakapanayan po natin ang isa sa mga masigasig po na lingkod bayan. And of course, tinitingala lalo na po ng mga kabataan. Ano po siya po yung talagang masasabi nating tumayong kuya sa lahat ng mga kabataan dito sa bayan ng Brooks Point. Naging isang magandang halimbawa po sa mga kabataan at
mamaya pag-uusapan natin kung ano yun. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating Community Affairs Officer o CAO, Mr. Erneo Maestro Campos. Sir, magandang umaga. Ayan, magandang umaga po, Miss Allen, at magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin sa bayan ng Brooks Point, lalo tigit sa 18 barangay ng ating bayan. Ayan. Sir, na-miss ko kayong katandem kasi alam natin, noon pa man ay hindi pa tayo sa hindi pa tayo public servant, Yes. Nasa private institution pa lang tayo, ay palagi na tayong minsan nagkakasama, mga masasayang kwentuhan sa radyo, And as of now, nakakatuwa dahil magkasama tayo sa ngalan ng serbisyo publiko. Opo, Miss Allen. Okay. Ayan, nakakatawa. Maaari niyo po ba, sir, na maibahagi sa ating mga tagapakinig dahil ngayon po ay nasa Community Affairs Office na po kayo, sir. Ano po ang, sa ating mga tagapakinig, ano po at papaano nabuo at kailan nabuo ang Community Affairs Office? Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, Miss Allen, yung ating Community Affairs Office po ay nabuo yan sa konsepto noong 2022, nung manalo po si Mayor Benedito bilang mayor po ng Brooks Point, ay kinausap niya po ako. Sabi niya, nais niya magkaroon ng isang opisina para sa mga nangangailangan natin ng mga kababayan. Kasi hindi po lahat ay kayang i-cater ng isang mayor, yung mga bisita, yung mga humihingi ng tulong. Kaya sabi niya, dapat ay kung sakaling wala siya, sa travel siya, o meron siyang mahalagang lakad, merong isang opisinang mangangalinga sa ating mga kababayan. Lalo't po yung mga humihingi ng tulong, mga nangangailangan, mga katutubo, yung mga nasa marginalized part po ng ating community. So doon po nabuo yung Community Affairs Office. So isang division po siya ng Mayor's Office na kung saan po ay nagkikater nung welfare ng taong bayan. Ay, napakaganda. Opo. At nakakatuwa mga kababayan, ito ay bunga ng pagmamalasakit ng ama ng bayan ng Brooks Point, Mayor Cesario Benedito Jr., kung kaya't nabuo ang tanggapan po ng Community Affairs. Sir, ano po ang mga programa ng CAO and of course, yung mga target beneficiaries nito? Opo. Kung programa, marami po tayong programa. Marami pong binigay ang ating punong bayan ng mga dapat asikasuhin ng Community Affairs Office. Unang-una po, yung scholarship program, yung educational assistance program po ng ating lokal na pamahalaan. Yan po ay nailagay sa Community Affairs Office. Bakit po siya nailagay doon? Kasi unang-una, maraming natutulungan, lalo tigit yung mga nasa less fortunate and less privileged natin ng mga kabataan. Yung may mga goal na makapagtapos ng pag-aaral but they can't able to go to school dahil unang-una problema pinansyal, di ba? Yan po ay lingid sa kaalaman nating lahat. So tayo po ngayon sa Community Affairs Office po ay mayroon tayong humigit kumulang 3,000 mga estudyante, 3,000 mga scholar po. Sa 18 barangay po ng Brooks Point ay meron tayong humigit kumulang 3,000. Yan po ay mga grade 11, grade 12, college. Meron tayong mga scholar from TESDA, na nag-aaral sa mga vocational courses, yung mga open high, at yung mga nag-aaral naman sa alternative learning system. So, yan po ang binubuo ng Educational Assistance Program na isa sa mga priority program ng Community Affairs. Pangalawa, yung supplemental feeding program natin sa mga barangay. So, yan po ay na-launch po sa Community Affairs Office. Yun naman ay, alam mo, Miss Allen, kasi sa bayan natin, hindi makikiter. Kasi kung titignan mo sa barangay, kunti lang yung bilang ng mga nutritionist, di ba? Yung mga BNS, iilan lang. Siguro yung ating nutrition office ay hindi din nila maikikiter lahat kabuuan ng ating bayan. Dahil siyempre, maliban sa marami tayong populasyon, malalayo yung mga sitio natin. Kaya po ang Mayor's Office ay nilaunch niya sa Community Affairs na minamandate ko kayo na gumawa ng isang programa to alleviate yung hunger, yung malabanan din, yung malnutrition, which is po yung supplemental feeding program. Kaya po kung mapapansin mo,
Miss Allen, weekly, yung office, nagkakandak kami ng feeding program sa mga sitio, na malalayong sitio ng ating bayan, at doon namin nakikita na mayroon talagang mga lugar sa Brooks Point na kailangan nila yung tulong ng gobyerno. Kaya sabi ko po kay Mayor, ang ganda po nung programang ibinigay nyo sa amin. Kasi nakikita namin within the community, yung kailangan ng tao, yung kailangan ng mga kabataan. Makikita mo, nung school days nga nagpapasalamat sa amin yung mga principal, yung mga teacher, kasi may mga kabataan tayo na galing pa ng bundok, nag-aaral sa Patag, tapos uuwi ng hapon, hindi na sila papasok kasi wala silang baon sa tanghali. Doon, naramdaman namin kung gaano kahirap yung maging mahirap. Pero dahil sa programa, na feeding program, nandoon kami, papasok sila sa umaga, magluluto kami for feeding, tanghali, kakain sila, didiretso sila ng pasok sa hapon. Which is malaking impact doon sa community na tinitignan natin na dapat tulungan ito ng pamahalaan. Susunod po sa mga priority program ng Community Affairs, yung matiwasay na paghimlay program. Yun naman, yung mga kababayan natin na mga namatayan, na ulila, mayroon silang mga mahal sa buhay na nauna na, at dahil sa hirap ng buhay, hirap sila sa pambili ng kabaong, sa pangbayad sa embalmer, no? Wala silang pambili ng materyales para panggawa ng pansyon. So, ang Brooks Point po, ang munisipyo, mayroong programa para dyan. So, sa opisina po, kami ang nagkikiter ng halimbawa, mayroong namatayan, walang pambili ng materyales, walang pambili ng kabaong, walang pambayad sa embalmer. So, pwede po kayong pumunta. May programa po ang munisipyo dyan. So, yan po yung tatlong programang binigay ng ating punong bayan na kailangan gawin ng Community Affairs Office, which is tuloy-tuloy po. Ayan, nakakatuwa mga kababayan, and congratulations sir dahil din sa feeding program, ito po ay nakatulong para maiangat yung mababang porsyento po ng malnutrition dito po sa bayan ng Brooks Point. As of now sir, lalo na ngayon magpapasok ka na, maaari nyo bang i-share sa amin kung ano po yung focus or priority program or kinabibisihan po na inyong tanggapan? Yes. Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Ngayon pong magpapasukan na, kaya po kung mapapansin niyo, maaga yung paghihingi namin ng requirement sa mga scholar. Kasi gusto namin, bago sana magpasukan, makapag-pay out sila. May pambili ng gamit sa school, may pambayad sa enrollment, merong pambayad sa pang-upa ng bahay o pang-upa ng tricycle kung sakaling sila galing sa malalayong lugar at mag-aaral sa kabayanan. So yun yung aming pinagkakaabalahan. Kaya kung mapapansin mo ngayon, Miss Allen, puspusan yung aming ginagawa Nagpapa-exam na kami for college para sino yung ma-qualify, magawa agad yung payroll. Kasi ako, personally, ayoko ng delay na trabaho. 'Di ba? Yung kailan mo pa sila bibigyan ng allowance kapag in the middle of semester na which is busy na sila mag-aral, hindi na nila kailangan. Kailangan ng estudyante ang allowance ngayong pasukan. Kasi nag-struggle sila nasa struggle stage sila ngayon, maghahanap ng pera. So yun po, yun ang pinagkakabisihan namin. Pangalawa, yung pag-i-schedule po ng feeding program. Kasi gusto ko na habang busy ang mga bata sa pag-enroll, no? At halimbawang nakapasok na sila, may pasukan na, isusunod namin yung feeding program. Para at least tuloy-tuloy yung programa. May scholarship tayo, may educational assistance program tayo, may pa-feeding din tayo sa mga bata. Para at least, lahat dapat masakop natin, matulungan natin sila na mabigyan talaga ng totoong serbisyo galing sa pamahalaan. At sunod dyan na pinagkakaabalahan din namin sa ngayon, Miss Allen,
ay yung pagpa-file din, no? Kasi kailangan pagpa-file ng mga documents na kailangan ng mga estudyante, no? Yung kanilang mga personal data sheets, kasi gusto rin namin magkaroon sana sila ng identification card magaling dito mismo sa opisina para ma-identify talaga sila as scholar po. That's why nagkakaroon po ng panibagong exam kahit po yung mga dating scholar na po. Opo. Kasi alam po ninyo, kailangan din po talaga ng examination kasi para masala din natin kung yung mga estudyante ba ito deserve din talaga nila na maging scholar. Hindi lang dapat tumatanggap sila ng allowance. Dapat meron din talaga silang maipapakita sa ating pamahalaan at sa ating bayan na yung mga scholar ng Brooks Point ay talagang deserve nila maging scholar. Matalino, magaling, di ba? Alam nyo kasi minsan, nagbibigay din kami ng consideration doon sa mga hindi nakakapasa, pero nakikita naman namin na kailangan nila. Kasi minsan may mga case, Miss Allen, na napabayaan niya yung kanyang pag-aaral not because tamad siya. Kasi isa sa impact din yung sitwasyon ng buhay. Halimbawa, ako, matalino ako. Porsigido ako magtapos ng pag-aaral. Ang problema ko naman, kulang ako sa pinansyal. Minsan, nakakapasok ako 3 beses lang sa isang linggo dahil wala akong pamasahe. Minsan, uuwi ako dahil walang pagkain, walang baon. Kaya minsan may mga case na gano'n na mababa ang grado pero magaling, matalino. Binibigyan namin ng consideration. Ina-assist namin yun. Anong problema? Bakit bumagsak ka? Kasi sir, ganito. Ito ang problema. Makikita mo, sa kwento ng isang bata, makikwento niya yung sitwasyon ng pamilya, yung hanap buhay ng magulang, di ba? Yung iba nasa broken family, lola, lolo nag-aalaga, single mother, single father nagpapaaral. So, sa ganun, bigyan natin sila ng consideration. Baka kung sakaling mapasok sila sa scholar, nakatulong tayo sa kanila, baka bumuti ang kanilang grado, bumuti ang kanilang sitwasyon. So, binibigyan po namin ng consideration. So, yun naman po ang sabi ni Mayor, kung nakikita natin na porsigido, tulungan. Ayan. Nako, maraming salamat sa napakagandang impormasyon, Sir Neo. At ito ay nakaka-inspired. Ano po? Yung mga walang pag-asa, binibigyan ng pag-asa. Ng community affairs. So po, napakagandang programa. Ano naman po, alam natin, napakaraming programa at busy kayo. Pero sa lahat po ng ito, ano po ang mga challenges na mas nakakapagpa-excite pa sa Community Affairs Office? Yun. Challenges at saka paano tayo na-excite? Alam mo, Miss Allen, yung aming opisina, sabi ko nga sa mga staff ko hindi biro yung maghawak ka ng 3,000 estudyante. Ilan kami sa opisina? 8. Yung 8 na yun, may kanya-kanya pa yun silang mga division na hinahawakan. Pero sabi ko, the most challenging talaga na trabaho para sa amin, yung maghawak ng ganun kadami. Sobrang dami. Kaya sabi ko, paano tayo makakapaggalaw kung ganun kadami? So ang ginagawa namin, nagki-create kami ng mga special bodies. Halimbawa, ko-coordinate kami sa mga SK, sa barangay. Meron kaming mga scholar ng bayan president para doon pa lang sa barangay, mayroon ng tumutulong. Mayroon ng nag-aasikaso ng requirements papunta sa amin. At susunod, pagdating sa amin, gagawa ng payroll. Ang most challenging naman dyan, yung pag-schedule mo ng payout. Sobrang dami. So, kailangan mo silang, iniisip namin kung ibabay barangay namin o kung isahan na lang. Ang daming challenge na hinaharap ang office na dapat mabigyan namin ng solusyon. Ako naman, as their division chief, as their head, sasabi ko sa kanila na pag-aralan nating mabuti. Kung sa tingin natin, itong desisyon nating ito ay tama at para sa nakakabuti, then do it.
gawin natin yun. So, kami sa office ay nag-uusap kami. Ano yung gawin na? Anong magandang gawin natin para mabigyan na talaga natin ng mabuting serbisyo, magandang serbisyo na walang naagrabyado, walang naiiwan. So, pagdating naman po ng release, ng compilation ng mga documents nila, magaan yung trabaho. Kasi kahit gaano pa kadami yung challenges na dumating sa isang opisina at sa isang empleyado, as long as you love your work, as long as you do your work better, magagawa mo ng maayos. Unang-una, mahalin mo lang yung trabaho mo eh. Pangalawa na nakaka-excite at challenge sa amin, kasi meron kaming mga barangay workers, no, na more or less 100 din na mga empleyado na nakadeploy sa barangay. Yung mga tao po na yon ay katuwang namin at katulong namin, Miss Allen, sa pag-identify sino yung nangangailangan sa community. Kasi halimbawa, bibigyan po kita ng example, halimbawa, merong namatayan sa isang barangay, kami naman, 8 lang sa opisina, hindi naman namin malalaman sino-sino yung mga nangangailangan ng tulong sa barangay. So, ginawa namin, nag-employed kami ng mga barangay affairs. So, sila yung mag-identified. Halimbawa, sa Kalasagin, meron kaming dineploy na 5. So, bawat sitio, may taong mag-identified. Ano yung problema ng sitio Abubakar? Ano yung problema ng sitio Kalasagin Sur? So, sila, nagiging channel namin. Oo, kasi kumbaga, yung community affairs, it's a bridge eh. It's a bridge between people and government. So, yung mga barangay affairs namin sa barangay, sila po yung nag-i-inform sa amin na, sir, may namatayan po dito, wala pong pambili ng materyales, wala pong pambili ng kabaong, mahirap po ang buhay. Okay. O, i-comply ng requirements, dalahin sa opisina, then the government will help. Tutulong ang gobyerno. That's it. Yun yung mga challenge na hinaharap namin. At yung mga nakaka-excite na hinaharap po ng opisina. Ang dami. Pero lahat ng yan baliwala as long as you love your work. Yes. Talagang, kung nasa puso mo talaga po yung pagsiservisyo, kahit gaano kahirap, pero pag dumating na sa'yo, ang gaan-gaan. It's like working pyramid from root to top, na talagang mabilis yung process. At ganda, nature ng Community Affairs Office. Yes. At alam mo, Miss Allen, yung mas nakaka-excite pa dyan yung kapag maraming humihingi ng tulong, mas gusto mong magtrabaho. Kasi kami sa opisina, malungkot kami pag walang pumupunta. Pero sa araw-araw na from Monday to Friday na pagpasok po namin sa trabaho, laging merong nandyan. Ibig sabihin, yung ating pamahalaan, nakikita ng mga tao na seryoso sa pagtulong. Yes. Di ba? Kasi kapag wala kang bisita sa opisina mo, ay wala eh. Sabihin nila, hindi naman kami nakakalapit dyan, pinipili lang yan. Pero kapag maraming pumupunta, masaya. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo at sa yung office ninyo na nagpa-function kayo ng maayos. Napakaganda. It means ang CAW ay isa ring muka ng pamahalaan sa pagtulong sa komunidad. Okay. Ayan, timing din sir, no? Dahil kamakailan lang po ay nadagdagan po ang inyong responsibilities. Congratulations sir. Thank you po. For being 4-H Club Coordinator. Once again, dito po sa bayan ng Brooks Point dahil dati po kayo rin ang coordinator. And of course, kudos din sa ating municipal agriculturist, right? Si Sir Chris, na talagang hindi rin pinabayaan ang kabataan, ang 4-H dito po sa bayan ng Brooks Point. Maaari niyo po bang ibahagi ang patungkol sa 4-H at or 4-H Club at ang mga duties ninyo as coordinator? Ayan, maraming salamat po at ako po nabigla din, Miss Allen. Hindi ko ini-expect yung hindi ko yan tinitake as responsibility. Blessings. Oo. Pinatawag tayo ni Mayor at
yun nga, tayo ay kanyang tinalaga na bagong 4-H coordinator sa Brooks Point. Sa bagay po, hindi na rin bago ang 4-H club sa akin. Sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan, yung 4-H club po yan ay organization ng mga young farmer. Kasi bakit binuo si 4-H club? Dahil alam mo naman, sa panahon ngayon, Miss Allen, yung mga farmers natin is 50 years old above. Yun yung nagpa-farm, mga tatay, mga lolo. Yung mga kabataan, out of focus na sa farming. Tinitignan nila yung farming as siguro mababang propesyon para sa kanila. Pero iniisip natin, kung halimbawa, wala na yung mga 50 years old above, sinong magpa-farm? Sinong magpapakain sa mga Pilipino? 'Di ba? In the next 30 years kung ang focus ng kabataan ay iba na. Kaya binuo yung 4-H para po kahit papaano, iba-iba man yung profesyon na tinatahak ng mga kabataan, still yung farming nasa heart pa rin nila. Yung pagmamahal sa pagsasaka, pangingisda. So yun po. Andi na rin po ako bago, Miss Allen, kasi ako po ay former Municipal Federation President, naging Provincial Federation President din, at naging officer sa Regional 4-H Federation, at naging speaker din sa iba't ibang lugar sa Pilipinas patungkol sa pagsasaka. At ako po'y natutuwa na ang atin pong local chief executive ay tinalaga tayo bilang bagong coordinator. So, yung mga duties po natin as coordinator, unang-una po, ay pangalagaan kung ano na yung existing na 4-H na mayroon ng Brooks Point. Sa buong Palawan, Brooks Point po ang mayroong pinaka-aktibong 4-H sa buong lalawigan. Nasa more or less 1,000 member ang 4-H po natin dito. At itong 4-H Club ng Brooks Point po ay nagdala na rin ng iba't ibang karangalan sa bayan ng Brooks Point. At during my term po ay naging Gawad Saka awardee ang Brooks Point regional for 2 consecutive years. So, naging finalist din tayo sa National Gawad Saka. Hindi lang po natin nasungkit talaga yung pinaka-award, yung pinaka-kampyonado, pero tayo, malaking karangalan na naging finalist ka. Dahil sa sobrang dami ng bayan, ng probinsya sa buong bansa, ay yung Brooks Point ay naging finalist. At tayo po ay naging finalist din sa Sipag Bilyar Award. Itong binibigay na award ni Senator Villar doon sa mga young entrepreneur at mga young farmers. So yun po. Akin gusto ko pangalagaan, unang-una. Kasi nandyan na yan existing na siya. At itong 4-H katuwang to ng LGU sa pag-i-implement ng iba't ibang mga community outreach program, community services program. So, pangalawa, sabi ko nga kay Sir Chris, si Sir Chris Cadlaon ay dating 4-H coordinator at agriculturist too ng Agriculture's Office, at talagang believe ako, no? Isa sa mga iniidolo ko na empleyado. Kasi maliban sa matalino ay magaling na empleyado. Sabi ko, maganda na dito sa Brooks Point, maglagay talaga tayo ng 4-H na which is mga out of school youth. Oo, kumbaga hanapin natin sa barangay. Sino-sino ba diyan sa barangay yung mga out of school youth na mga kabataang stop na ng pag-aaral at nagpo-focus na lang sa farming para matutukan sila ng gobyerno. Matulungan sila ng gobyerno. Kasi lagi natin sinasabi, tutulong kami sa mga young farmer, may mga interventions, pero from the barangay, wala na agad support. Kaya sabi ko, mas maganda na hanapin natin yung mga young farmers na ito, mga OSY, at bigyan sila ng tulong ng ating pamahalaan. So yun, maliban dyan, yung mga duties natin ay yung mga representation syempre. Kapag mayroon tayong mga pinapatawag na pagpupulong ang Provincial Agriculture's Office at region, ay dyan tayo. Lagi tayo nakasupport. Ayan. Ito naman sir, ito ay medyo personal na po na tanong. Ano po ang pinakapipintig po ng inyong puso bilang CAO at 4-H coordinator? Sa akin, yung pinaka
pinaka papipintig ng puso ko as a 4-H coordinator at saka community affairs officer designate ng ating bayan. Ayun talagang pagtulong sa mahihirap. Opo. Yung pagtulong talaga eh. Alam natin na sa bayan natin, although kahit tayo ay bayan na kilala at malaki yung ating ekonomiya, yung pagkilala sa bayan natin. Sabi nga tayo ay first class municipality. Pero kapag ikaw kasi pumupunta doon sa barangay, sa sitio, makikita mo mayroon pa rin mga nasa grassroots ng ating komunidad. Minsan ako pag nakakakita ako ng mga katutubo na may mga pasan-pasan silang mga produkto pababa ng bundok, tinatanong ko, ilang oras ang nilalakad ninyo pababa ng bundok, maibaba lang yung inyong produkto, sir? Minsan 2 oras, 3 oras. At kung makikita mo, yung kanilang ibinababa, pagbalik nila, bigas, isda. Sabi ko, ano nakaka-survive yung mga katutubong ito? Siyempre, may mga pinapaaral pa rin sila. Meron silang, sabi ko, paano kayo? Pinapaaral kayo, sir. Talagang sikap lang kami. Ginagawa namin lahat, mapagtapos ang aming mga anak. Sikap kami sa bundok, dugo at pawis ang puhunan namin para masurvive ang mga anak namin. Makakain kami na 3 beses sa isang araw. Sabi ko, ito yung time na ang gobyerno ay nandito para sa kanila. Kasi kung inineglect natin sila, para na rin natin silang tinanggalan ng pag-asa, kinabukasan. Kaya sabi ko, ako as dinesignate ni Mayor as Community Affairs Officer, gusto ko talaga magtrabaho sa community. Kaya minsan kapag kami may mga field work, wala ako sa opisina. Sumasama ako sa mga staff ko to determine, to identify anong matutulong ng pamahalaan. Ano yung maihahatid na serbisyo ng pamahalaan in terms of mga interventions na pwede nating makuha para mabigay sa kanila. Kaya sabi ko, itong pasukan, mamimigay ako ng mga school supplies, magpo-purchase ang opisina ng school supplies. Kasi doon sa amin, sa Mate, mayroon kaming paaralan doon na elementarya at nasa baba lang siya ng bundok. At halos karamihan ng nag-aaral ay mga katutubong Palawan. Last year, meron akong na-experience na yung sa isang notebook, Miss Allen, doon na eh. Di ba? Parang nakatupi lang na ganyan, di ba? Isang notebook siya, may naka-fold lang, di ba? Doon English, naka-fold na naman yung another 10 pages ng Filipino. Sabi ko, ito yung maganda tulungan eh. Yes. Oo. Yung mga taong nagsusumikap sa buhay, na makaahon sa buhay, para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Magkaroon ng pagbabago ang buhay nila. Sabi ko, dapat mag-intervene si government sa kanila. O, alalay, di ba? Habang paahon ng paahon sa buhay, nandyan ang gobyerno tumutulong. Kasi, what matter most to me is yung poverty, yung kahirapan. Na dapat gumawa tayo ng paraan para malaman natin kung ano yung maitutulong natin sa kanila in order na ma-upgrade yung at ma-uplift yung buhay po nila. Ayan, nako, napaka sarap pakinggan mga kababayan dahil ang programa po ng lokal na pamahalaan sa pamagitan ng Community Affairs Office ay talagang nagbibigay pag-asa sa ating mga kababayan. Sir, sa pagtatapos po ng ating programa, baka po may mga huling mensahe pa po kayo o may mga nais po kayong ibahagi pa sa ating or ipaabot sa ating mga kababayan, of course sa ating mga tagapakinig na sa inyo po ang pagkakataon. Ayan, sa mga kababayan ko po sa Brooks Point ay nandito po ang opisina ng Community Affairs Division ng Mayor's Office. Handa po kaming tumulong sa inyo. Naalala ko, Miss Allen, nung nakaraan merong triplets
na mga taga-barangay Imulnod. Sila ay mga katutubo at humihingi sila ng tulong sa isang himpilan ng radyo at yun po ay natulungan natin. Ipasok natin sila sa scholarship program at yung MSWD nag-apaabot din ng tulong sa kanila. Kaya po sa mga kababayan natin sa Brooks Point, lalo tigit sa mga magulang na nakikinig, yung nasa marginalized part ng ating community, nandito po ang gobyerno. Ang gobyerno po ay isang institusyon na kung saan ay handang tumulong sa mga tao. Yung general welfare ng taong bayan. Kapag alam nyo po at hindi na kaya ng inyong sarili, ng inyong pamilya, ang gobyerno po ay nandito. Ang Community Affairs Division po ng Mayor's Office ay nandito. Handa pong tumulong sa inyo at handa pong maglingkod sa inyo. Wala po kaming pinipili, no? Iba man ang kulay sa politika, iba man ang relihiyon, iba man ang pananaw sa buhay, ang gobyerno walang pinipili. As long as you deserve na matulungan ka dahil nangangailangan ka, nandito kami, handang tumulong. At maraming salamat po dahil unang-una yung blessings ng Panginoon. Na nandito po ako sa posisyon na ito ay isang malaking bagay na naging daan para po matulungan kayong lahat. Ayan, maraming salamat sa ating Community Affairs Officer, Sir Ernest Maestre Campos. Sir, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak dito sa ating programa, mga kababayan. Dyan na po nagtatapos ang ating makabuluhang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Tunay nga na napakahalaga po na may mga ganito po tayong talakayan upang malaman po natin kung paano tayo makiisa para po sa pag-unlad po ng bayan ng Brooks Point, and of course, paano rin natin matulungan ang ating mga sarili at mapaunlad pa. Salamat po at magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali para po sa segment po ng Serbisyong Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Darako na po tayo sa huling segment ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. Ako mga kababayan, ngayon po ay talagang sunod-sunod na ang tag-ulan at ayon sa weather forecast ng Pag-asa ay may mga namumuong LPA o low pressure area po sa loob at labas ng bansang Pilipinas, kung kaya't pinag-iingat po ang lahat na baka sakali ito po ay mamuo bilang isang bagyo. Ingat-ingat po tayo, lagi po tayong magdadala ng pananggalang sa ulan katulad ng payong, kapote at syempre ingat din lalo na yung mga bata upang hindi po tayo magkasakit dulot po ng tag-ulan. Ingat din po tayo dahil sa pagsapit ng tag-ulan ay pagdami din, kasabay nito ay pagdami din po ng lamok na naging sanhi po ng sakit na malaria at dengue. Mangyari po lamang na palaging magkabit ng kulambo, mga kababayan, pag tayo po ay matutulog. According nga sa malaria dose ay kailangan 6 to 6 or alas 6 ng umaga or alas 6 ng hapon, tayo po ay nakapagkabit na ng kulambo dahil ito po yung mga panahon na ang mga lamok ay talagang nagsisipaglabasan. So, paalala po upang maingatan po na tayo po ay hindi magkasakit ng malaria. And announcement din po, mga kababayan, ang examination schedule and venue po ng magti-take po ng exam para po sa college level
according to Community Affairs Division. Sa barangay, ito po, by barangay po ang pagtitake na exam. Basahin po natin ang kanilang post. You must take the exam at your designated barangay address specified in your application slip. Otherwise, you are not allowed to take the examination. Please ensure you are present, specified location, date and time. Para po sa mga designate barangay or designated barangay mainit. Barangay mainit po, July 18, alas 8 po ng umaga. Ito po ay sa Mainit Elementary School. Sa Imulnud po, July 18, 1 p.m. po, Imulnud Elementary School. At sa Sarasa, July 19, 8 a.m., Proyekto M. Setchas Elementary School. And sa Samariñana, July 19, 1 p.m. sa Mariñana Elementary School. Ayan, syempre po, kailangan dalhin ang 1-piece long folder, 2 pieces short or long bond papers as answer sheet. And of course, kailangan din po magdala ng pencil with eraser, water and snacks, examination slip, and of course, any valid ID. Alright? Another na announcement po mga kababayan, sa mga nais magparehistro ng national ID. Hanggang ngayon po wala pang ID, national ID. Ang mga schedule po, July 11 to 13, tapos na po ito sa Barangay Mambalot. Okay, dakuan natin ang July 23 to 24. Alright? Barangay Maasin po, habol po kayo sa Barangay Maasin at July 25 to 26 and 29 to 31, Barangay Ipilan po. Diyan po ang ating mga taga civil registrar para po sa registration ng national ID. Pabatid din po sa mga gustong mag-request ng PSA copy ng inyong birth certificate, marriage certificate, death certificate at SENAMAR sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar Office. Hindi na kailangan pang pumunta sa PSA outlet para mag-request ng inyong PSA issued copy documents. Pumunta lamang po sa tanggapan ng Municipal Civil Registrar at of course hanapin po ang ating Municipal Civil Registrar Officer, Ma'am Villaruel. Good morning po sa inyo, ma'am. And of course at iba pang mga kawani dyan ng tanggapan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Marjun de Los Angeles Feliciano. Gayon din po ng ating Municipal Information Officer Designate, Ms. Deborah Faith C. Malacao. 10 ng ating mga kasabahan sa Municipal Information Office. Ako po Maria Lynn Galicia Archie ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw ng Sabado po muli. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.